yung lahat ng mga kasama. Ayan. Ito po si JRB at sisimulan ho natin ngayon ang pinangako natin, pangako sa ating mga kasamahan, no? At dito sa industriya. So, since na maraming nagtatanong ho sa atin regarding sa kung ibabalik pa ba natin yung cooking school natin dati, no? I'm very sorry, I'm very grateful na i-announce sa inyo na baka matagalan pa ho yun at bibilang pa ng taon. At gawa nga po, gaya ng lagi kong sinasabi mga kasama, nagbabawi ho tayo, no? So, pagpasensyahan nyo na mga kasama. So, ngayon, naka-live ho tayo, no? At, pwede nyo pong tawag dito, i-rewind ang live na to kung sakali. Yan. So, monitor lang tayo. Okay. Ayan. So, yun. So, tingnan natin kung may mga watcher tayo. So, bago ang lahat pala mga kasama, I would like to thanks doon sa kagabi natin na tayo ay, anong tawag dito? Tayo ay nawala yata yung ilaw natin. Yan. Tayo nag-live, no? And then, yun nga, yung hindi ko akalain na yung magbabarkada ay nakaabang pala talaga kung tototohanin ko yung pagbibigay sa kanila ng promo, no, na gaff knife. Okay? So, kunin ko muna ang pagkakataon na to habang wala pang nanonood, pwede nyo namang i-replay to. Thank you so much kay Jerry Abula, no? Acquiring 2 dozen, Kent Manuel 2 dozen, Jerome Astria 3 dozen, Jojo Madi for 1 dozen, Ryan Nebusa. Ito talaga yung nag-request mga kasama eh. So, it acquired 5 dozens. And then, regular client ho natin to. Alam niya na yung kalidad ng ating bakal. Then, kay Sir Joseph Sevilla, kanina lang po to humabol po, no? Salamat sa iyo Sir Joseph Sevilla. And then Marvin Afable Sale 1 dozen, naka-floating po to mga kasama dahil hindi pa po pumapasok yung kanyang payments. So out of 16, sorry hindi pala siya 18 dozens, no? 16 dozens lang yung availables natin. So out of 16, meron na po tayong 14, may available na lang na dalawa. And then, naka-floating po yung isa. So, it happens kapag hindi ho na-resolve yan na until this week, i-open natin yung slot. So, may 3 slots pa tayo magiging open. So, yun. So, hapon kasi, no? Medyo busy yata mga kasama natin. O, mahina lang ang signal natin. No? Yan. So mga kasama, alam ko yung iba sa atin hindi interested rito sa topic na to because they up to dun sa mga technicalities, but this time is for refreshment of knowledge natin, no? Sa akin naman mga kasama, ginagawa ko ito, free live seminar to, sunod-sunod to. So tawag dito, para lang to sa pag-refreshment, no? At para meron tayong topic na pinag-uusapan every day. And then every after ng ating live, we are going to entertain question and answers, no? So this is pertaining for free online seminar with JRB, ang inyong Mr. Natural. And then this one, tawag dito, the part 1, this is the part 1, no? Ng ating titled, no? Book titled na Mula Itlog Hanggang Gradas, no? So, sabihin na natin, mula itlog hanggang entablado, para mas maganda-ganda, no? So,
ang pertaining ng topic natin ngayon kasi, how to produce quality eggs, no? And egg handling and incubations. So, yung mga kapanood nito, mga kasama, I would like to request, no, kung di pa kayo naka-follow, follow nyo ang ating page. And then, paki-follow nyo na rin, hit notification bell para dun sa ating YouTube channel, ang ating Kaalamang Natural TV channel. So, yan mga kasama. And then, of course, no? Of course, share nyo yung mga videos natin para marami ang mabigyan natin na mapaabutan natin ng magandang kaalaman. So, quality eggs, it comes mga kasama from quality materials. So, kaya uumpisahan natin ang magandang topic na to, no? Through proper selections. So, sa selections mga kasama, depende yan sa proforma, no? Kung ano yung inyong gustong basis. But, I will give you my example for my own preference and basis for selecting good materials. So, quality good materials, it came first for the from good bloodlines. At syempre, alam niyo yung objectives nyo, no? Kung ano yung gusto nyo i-produce. For example, always sa akin naman kasi mga kasama, it's always two kinds of breeding formulations ang ginagawa natin. First, nagsiset tayo na para meron tayong pang straight out for material skipping, no? And then, of course, we have a battle crosses. So, laging ganon ang setup ko. So, time to time, ganon always, no? So, ang proforma ko mga kasama sa pag-selections, unahin natin sa ating mga babae. So, paano ba to? Okay, saglit na naka-live kasi tayo. So, yan, may nag-message kasi, no? So, sa ating mga kababaihan, no, ang pagpili natin, syempre, ang gustong-gusto ko, number one mga kasama, nakikita ko yung kanilang balikat, labas na labas, no? Bukang-buka, maganda ang balikat. Ang hipo natin is parang puso, no, ng saging. And then, ang kanilang featherings, hapit na hapit. And then, syempre, ang high quality, I'm also prepared dun sa mga medium to high station na mga hen. So, kung hen ang pag-uusapan natin, prepared ko talaga is naglalaro lang sa 1.8, 1.9, o 1.7, between 1.7, 1.9 ang kanilang bigat, no? So, yun, dun ko nade-determine na maganda yung kanilang laki. And then, syempre, tinitingnan natin yung magandang figura, no? Magandang itsura, yung kanilang mata. So, kailangan yung pisngi nga, hindi siya nakalubog, no? Kasi pag nakalubog nga yan, may pinagdaan ng kakaiba yan. So, medyo nakaluwa ang gusto natin para maganda yung clear yung kanyang viewings, maganda yung coloring ng kanyang eyes, no? Matapang na pagkapula. And then, syempre, walang kulay puti, no, sa loob. So, nakikita. So, yan ang number one. And then, by rules and out rules, ang pag-set up ko kasi, I'm never, ever pinipaired yung same comb, no? Like, for example, parehas straight comb, hindi ko ho sila pinag-pair, no? Sa may mga maraming kadahilanan, meron po tayong explanation yan. So, I'm always up to doon sa unidentical comb, no? Ang pairing. So, kung straight comb si lalaki, si babae, preferred ko is P-comb. Kung straight comb naman si babae, preferred ko is P-comb side naman sa male side. So, ganyan po ako mag-set up. Sir Rodel Samson, salamat po, no? So, dire-diretsuhin na natin ho ito, no? And then, yung tawag dito mga kasama, sa lalaki naman syempre, ito pa pinakamaganda, yung stance ng tayo nila, no? So, ang kinukuha ko ho lagi, yung buka yung ilalim, yung malapad ang buka ng ilalim. Pag tumayo sila, so makikita nyo kapag tumayo sila, tumindig sila, no? Yung maganda yung tayo nila ngayon, yung paa nila, nagsisimbol ng number 11. Yan. So, yun yung mga kinukuha ko, yung mga maluluwag ang ilalim.
And then, sa male sides naman, of course, I'm up to dun sa, siyempre, yung balansyado yung na kinukuha natin, yung maganda yung balanse ng kapangangatawan, no? I'm prepared always to mid to high station. Siyempre, good feathering. Makikita naman natin yan. Siyempre, maganda yung kanyang balikat, maganda yung kanyang buto. And then, siyempre, ganun din, malaki ang siwang niya pag tumayo, naka 11 stands siya, no? Number 11 stands. Of course, siyempre, tinitingnan din natin dyan yung kanyang mata, muka, no? Gaya ng same sa pagpili natin sa hen, same din ang pagpili natin sa lalaki. And then, siyempre, of course, mga kasama, alam natin yung history ng bloodline ng ating gagamitin. Kasi because of bloodlines at quality materials, sigurado maglalabas siya ng quality product. Ika nga, the more the quality your materials, the more quality the product ang outcome. So, ganun yun mga kasama. So, syempre, alam naman natin na marami ritong newbie, no, sa industry na enthusiast sa pagbibreed. Ngayon, tatanungin nyo ako, sir, may standard ba kayo pagdating sa egg producing? Yes, meron. Pero bago lahat yan, bago tayo pumunta ron, dahil since na nakapili na tayo ng ating good materials, pupunta ho tayo sa pagpaprime. Dito kasi, sa pagpaprime, marami rito kasi akala nila, no, yung pagbibigay natin ng breeder's pellet sa ating mga female, pampadami ho ng nakakatulong yun sa pampadami ng kanilang produce ng itlog, which is totoo naman, but hindi po yun ang dahilan ng masiglang pag-iitlog ng ating alaga. Alam nyo ba, ang supplements kasi meron silang good supplements from the feed itself, kasi kompleto po yun meron po yun from nutrition's requirement, fibers, everything. Kasi ang CP content po niyan is nasa 17, no? And then at the same time, meron po yan mga tawag dito, sangkap na natural tawag dito, natural vitamins and minerals, and most likely calcium, no? So yun. At syempre, sinusupport nila yung health benefits niya ng ating materyales. So, ang tunay mga kasama na dahilan yan, syempre nagpo-promote tayo ng good health sa kanila. Ang tunay na nagpapadrop ng magandang produce sa kanila is liwanag, no? Liwanag. So, bakit liwanag? The more na dapat extend natin yung kanilang liwanag. Kasi sa kanilang mahabang daytime, doon maganda yung kanilang pag-cycle ng pagpuproduce ng kanilang tawag dito, reproductive. Kaya nagpuproduce sila ng maraming at di kalidad na itlog. So, yan. So, sa pagpa-priming naman mga kasama, wala naman tayo ibang ginagawa dyan. Siyempre, kailangan natin silang i-total clean out by using the 3D method, no? Syempre, deloose, deworm, deglag, yun po yan. And then, after nyan, follow up tayo ng 10 days ng wormal, yung pag-deworms. And then, of course, from the start, bigyan nyo at least 2 weeks para ma-enhance natin yung kanilang pangangatawan. Hanggat maaari nga mga kasama habang nagsiset up prime tayo, inuunahan na natin sila ng pagbibigay ng vaccines, yung tinatawag na para magkaroon sila ng parental immunity. So, magandang magbigay po niyan mga kasama sa kanila, no? Kagaya ng Gumboro, Lasota, Paulpax, no? Kung mabigyan nyo sila ng NCD, mas maganda rin po, no? 4 na klase. So, kung talaga magpa-priming kayo at siseryosohin nyo, at least 6 weeks meron kayo. Kasi yung first 4 weeks, introducement of parental immunity, no? Mag-vaccine muna tayo niyan. And then, after na ma-completed natin yon, dadaan na tayo doon sa standard 2 weeks, which is yung pagki-clean out nga sa kanila, saka pag-boost ng kanilang physical health, which is yung 3D method, and then
Ang kailangan nila is boosting ng kanilang pangangatawan. So, ang makakatulong po sa mga hensides, sa makakatulong natin dito na tawag dito na mga multivitamins sa kailangan natin sa kanilang ibigay is B-complex, which is yung para sa egg productions, vitamins, and then multivitamins po. Yan, no? Tatlo lang ang guaranteed na maganda. And syempre, yung alternative minerals, more on calciums. No? Kailangan nila yan. Sa lalaki naman po, hanggat maaari, suportahan natin sila ng B-complex and multivitamins. Kahit 2 times a week po yan kung talagang magmamassive breed out tayo para masigurado natin ang kanilang health conditions. So, pag ready na sila mga kasama, mag-i-start na ho yan, magdadrop na ho ng eggs yan mga yan. Kapag nag-drop na sila ng eggs, that is the sign na pwede na ho silang simulan isa lang. Okay? Ngayon, sa pagsasalang, depende po sa inyo yan if you are prepared for flock breeding or for handheld breeding o yung battery cages. So, nasa inyo ang proforma niyan. But see to it, kapag nagpaupo ho tayo, after ng 5 to 7 days niyan, magsisimula na yan mag-regular drop ng kanilang itlog. So, sa pagda-drop niyan, yung first and second drop nila, ina-out po namin yan, no? From, tawag dito, from the collections. And then, yung pan-third, yun na po yung kino-collect natin. And then, ito na po tayo, pupunta na tayo sa egg handling. So, kapag non-refrigerated ang stocking ninyo, I'm suggested na maximum 7 days magsalang na kayo para hindi masayang yung pagod at hirap natin. And then, ilalagay lang natin sila sa loob ng isang room na hindi na direct na tinatamaan ng araw at naka-open sila, no? Yung naka-air dry sila ng maayos. So, usually, collection natin every day. So, after 7 days, isasalang natin sila. Ganun yung pag-batching sa kanila para hindi masayang po yung yung collected eggs natin. Para yung freshness niya is nandoon pa din. And then, kung kayo naman ay refrigerated, sa akin po kasi sa standard ko, hindi ko talaga pinatatagal, no? Sa akin, 10 days to 15 days. Yan ang proforma standard ko. Pero, yan nga mga kasama, bago naman tayo mag-set ng pagsalang, uulitin ko, kailangan within 24 hours nakataw na yung ating eggs, no? Nakasingaw na siya. Kung halimbawa, every 7 PM kayo ng gabi na papasok ng collected eggs sa inyong chiller, no? Ika 14 days, kung 15 days skip kayo, no? Ika 14 days, ng 7 PM, yung collection nyo ng ika 14 days, hindi na ho yun chini-chiller. So, ilalabas nyo na lahat yun doon. Ito-tow nyo na yun for 24 hours. Para kinabukasan, yung collected nyo naman on the 15th day, no? At 7 PM naman, yun yung timing ninyo para magsalang kayo sa inyong incubators, no? So, ngayon, may magtatanong sa atin, Sir, ano bang standard ninyo sa pag-select ng quality eggs? So, number 1, syempre, tinitingnan natin yung kanyang shape. Kailangan ang shape niya is maganda talaga. Yung shape talaga ng natural egg shape, no? Walang deformity yung kanyang shell. So, quality yon. And then, wala yung parang may pimples na shell, no? Na nakadikit, na marami. Yung rough skin, wala po dapat yon. Syempre, maganda yung thickness ng shell. Maganda yung kanyang texture and coloring. That is part ng good egg quality. And then, syempre, marami tayong ginagamit na sinasabi nga natin na yung, anong tawag dito? Bata, no? So, kung mga first timer ang materials natin, mga kasama, I have my own egg weight standards. So, from my eggs, pagka-collection namin yan, tinitimbang namin ho yan eh. Ang timbang na ina-allowed ko lang is 35 grams up to 55 grams. So, lumagpas ka ng 55 grams, out ka na. Bumaba ka ng 35 grams, out ka na. So, yun po ang standards ko. So, hindi na maganda yung quality nun. Saka, syempre, kapag mga bata, talaga naglalaro lang ang standard ng bigat ng mga kanilang lay eggs, around 35 to 37, 38 grams, no? Bira yung nagpo-40 dun sa mga unang gamit. Pero yung mga second timer na, yung mga third timer na no? Malalaki po talaga yung
tawag dito, malalaki talaga yung kanilang, andali, nagbago yata ng setup pa, hindi ko, bakit nagkaganon, yan, sorry, yan. So, yun mga kasama, yung, anong tawag din sa mga second timer na kasi na materials natin, expect nyo na umaabot yan ng around something na naglalaro na yan between 40 up to 55 grams ang malalaki na talaga yan. So expect nyo talaga pag bagong gamit natin yung isang materials natin, talagang maliliit pa po yan. Ika nga, bata pa, bubot pa, no? Pero basta pumasok ng 35 grams yan, maganda na po ang quality ng ating mga itlog. So, nandoon na tayo sa series niya, nakasalang na tayo. So, tandaan nyo ito mga kasama, proper monitoring pa rin ng, tawag dito, proper monitoring pa rin ng calibration ng ating incubator, ang susi, no? Susi talaga sa magandang production natin ng pagpisa. So, tatanungin niyo ako, sir, ano ba ang ideal para sa iyo na temperature? So, may ideal temperature is always minimimic ko, no, sa natural standard ng kapaligiran natin. Siyempre, kukunin natin yung pre-requirements ng natural parenting ng alaga natin, no. By the book itself, ang sinasabi nga nila kapag naglimlim ang isang female, female pets natin, ang ratio ng temperature nila, nagbibigay sila ng 37.1 to 37.7 natural temperature po yun. Yun po yung true nature standard. And then in the morning, ang mga female pets natin, nagta-turn sila ng kanilang lay eggs every 2 hours. So sa ganung pamamaraan, i-adapt natin po yun sa ating setup ng incubator. So, of course, ang turning niya is every 2 hours din. And then, syempre, temperature niya is 37.1 to 37.7. And then, humid class. Sa humid class natin, as long as na pumasok siya sa setter natin ng 50 to 60, no, naglalaro siya, ang kanyang humid, okay po yun. So, maganda yon. Ang pag after ng 18 days nila, lilipat natin sa hatchery. Ito yung medyo may critical. Kasi medyo tinataas natin yung humid rito. Kasi may purpose po yun. So, i-discuss na rin natin. So, same temperature, but different humids. Ang humids kasing pre-requirements ko, kapag nailipat na sila sa hatchery, at least 60 to 65, no? Ganong kataas. Ang purpose kasi nun mga kasama, since na they need to crack their shells para makalabas ng maalwan, kailangan lumambot, no? Palalambutin natin. So, pag lumambot kasi yan, maalwan silang makakalabas. So, importante talaga yung pagtaas ng humid during the hatching days na nila. Yung last 3 days na. So, imino-monitor po yon. And then, may nagtatanong, sir, ano bang problema pag hindi nasunod yung every 2 hours? So, in my experience, yung turning ng every 2 hours, kung gaano ka-critical po yan sa development of embryo ng ating itlog, mapapansin yung mga kasama, tawag dito, tapos failure pa yung humidity mo, no? Yung ibig sabihin, minsan mababa, minsan mataas, no? Hindi naga-accurate humid ka doon sa setter mo. And then, sabihin na natin, every 2 hours ang pag-turn mo. Ngayon, ang embryo kasi nagde-develop na yan ng staging ng start ng 14 days, malaki na ho yan. So, may tinatawag tayong sac wall inside the eggs. So, kung sila ay madalang ang pag-turn, no? Nakasandal yung embryo natin sa sac wall and then sa kanyang shell. So, ito yung experience ko. Pag very poorly yung turning ng incubator natin, yung alagan, yung mga embryos natin, nakadikit ho sa shell. So, during the hatching period, hirap na hirap silang itulak yung shell nila kasi nakadikit sila.
Tapos masyadong dry sila sa loob kasi poor din yung humidity, no? Yung humid niya. So, yun yung isang nagiging false error natin during sa incubations. Kaya ako, kapag kumukuha ko ng incubator, I have one trusted maker only, and then, syempre, through the years, natuto na tayo mag-setup ng sarili natin. Sayang naman yung pagiging ihenyero natin, no? Kung hindi ako makapag-setup ng sarili ko. So, sumet up ako ng pang sarili ko, mga kasama. Fully automatic na, fully censored type. So, medyo maluho yun. So, kung base naman tayo dun sa tinatawag na commercial quality, marami tayong pwedeng asahan dyan. Pero one of my trusted maker, walang iba kundi ang Custin Incubator, si paring Francisco Custin, no? Pati yung services niya, napakaganda. And then, yun nga, experience ko kasi yan, mga kasama, no? Na ganun yung mga naging technical error experience ko during sa incubation. So, syempre, kapag nagkaroon tayo ng error, sayang yung pagod and effort natin kasi masisira yung ating mga sinalang. Kaya, consideration po yun. Yung good calibration at good quality ng gagamitin nating artificial hatching, no? Which is the incubator natin. Kaya nga, nag-invest din ako, ultimo sa aking ginagamit na device. Pakiabot mo nga yung smart sensor ko. So ako, nag-invest ako, mga kasama, ng gaya nga nasabi ko, pang monitor ko to, no? Kapag nag-checking ako. This is my tester itself. This is a fluke type na tawag dito na device, which is a smart sensor, fluke sensor. Ito po siya, no? So ito yung pinang-test ko ng calibration. So every time pinang-test ko to. So, paano ba ako mag-checking, no? Ang checking ko kasi every 3 days, I'm always checking the credibility of the incubator. Although kahit naka-sensor yung mga yan, hindi ko binibigay yung full trust ko sa mga sensor. Kasi marami na ho kasi talaga tayo ngayon na tinatawag na disposable parts na gawang hindi di kalidad, no? Yung sinasabi nating budget meal. So, yung calibration niya, hindi natin pwedeng i-intras kasi talagang yung quality itself, hindi natin masasabi na ganun ka-accurate. Talagang meron kami experience dyan, kabibili lang, kapapalit lang ng sensor, okay naman yung reading ng sensor, pero iba yung binabato sa loob. Okay? So, wala sa calibration pa rin. Pero kung mga branded na yung mga ginagamit natin, kagaya ng mga sensor ng Siemens, Fuji, meron tayong sensors ng, anong tawag dito? Mitsubishi, Westinghouse, ano pa ba yung ibang brand? Schneider, no? Meron din silang ganyang mga smart sensor, no? And then, marami pang iba. Kaya lang, it's over costly, no? Kasi yung ibang sensor na mabibili natin na China lang, no? STC, nasa 1.4, ganyan lang ang value niyan eh. May 700 pa nga. And then, ko-compare mo dun sa mga brand na sinabi ko, ay mga kasama, hindi ho kayo makakabili ho ng isang smart sensor ng mga branded na binanggit ko kanina na mababa sa 32,000 each. So, syempre, kung bibigyan natin ng luho, di ba? Napakaluho nun. Ngayon, meron naman tayong alternative, no? Ang problema nga lang, hindi tayo makapagbigay ng 100% confidence doon. So, kung hindi tayo makabigay ng 100% confidence doon, ano ang kailangan natin? Proper monitoring, no? Kasi sabi ko nga, isang failure lang tayo dyan, sayang. Pero since sabi ko nga, nasa industry din tayo ng construction, no? Under sa electromechanical lang ating expertise. So, yung mga brand na sinabi kong sa inyo yan, meron ho kaming mga supply niyan dahil ginagamit ho namin yan sa mga planta, no? Siyempre, kung meron kaming pinarating yan, nagsisingit tayo. Kaya nakabuo ho tayo ng sarili nating incubator room, incubator equipment, gamit yung sarili nating luho. Kasi sinisingit ho natin. Minsan, syempre, may diskarte po naman tayo minsan na alam naman natin na pag importer ka, no, ng mga product na yan, yung supplier natin o yung pinaka-dealer natin, minsan naawitan natin yan o baka pwede naman
hirit ng isang free devices out dyan sa mga pinio namin na pagbibigyan naman. So, yung mga free na yan, yung mga inipon natin. So, kaya right now, ang sensor na gamit ko po for my own, no? For my own incubation, ang brand po niya, which is, ang nakuha ko po is Westinghouse, no? So, yan po yung brand na gamit ko ngayon. Yung smart sensor ng Westinghouse. Okay. So, after the incubation, mga kasama, yan yung ating pag-uusapan ng pinong-pino ngayon. Alam ko maraming may mga katanungan dito tungkol dyan. Pagkakataon nyo pong magtanong yan. Kasi tawag dito, this is the part 1 natin, no? Which is yung how to produce quality eggs. Siyempre, binaybay natin yan. Nag-start tayo kanina from selection of quality materials itself. Ngayon, may narinig din ako na isang sikat sa industry na nagsabi, if you are going to acquire materials, syempre, doon kayo a-acquire sa kakilala ninyo para masureball ninyo yung quality ng kukunin nyo. Pangalawa nga, ang sabi niya nga rin, na nagustuhan ko, syempre, you should build good relationship and friendships para makakuha ka ng magandang kalidad. Pero para sa akin mga kasama, no, ang pag-acquired ng isang materials, even sa hindi mo ka-close naman ng mga breeders, no, pero sa atin syempre meron tayong tinatawag kasing rights. Rights to interview. Sa akin, kapag simpatiko yung kausap ko, yung nagtatanong ako, and then, ang layo ng sagot o medyo pabalagbag yung sagot, tinatalikuran ko na ho yun. Kasi yung mga ganong kausap, na hindi sincero, sureball, ang darating sa'yo, hindi sincero din. So, tayo naman namimili naman tayo before, no? Nung tayo rin nagsisimula. Kaya nga, sabi ko nga ayoko nang danasin yung ganon na, ang hirap kumuha ng isang good materials. Kaya sinikap ko talaga mga kasama on my own na pag-aralan ko talaga na how can I produce my own strain na aalagaan ko. So from that time na napalabas ko yung aking full strain, yun talaga mga kasama ang tinutukan ko na, no? Although may mga other lines ako na hino-hold out ko nga dahil for the time to time na how to refresh it. So, nasabi ko naman sa inyo rin yan, mga previous videos ko. So, kaya meron tayong mga pang cross out. Pero, nakatutok po ako doon talaga sa pinaghirapan ko. At until now, bumabangga sila ng sabayan pa rin. At kayang makipagsabayan. Kaya nga sabi ko nga, always kailangan natin mga kasama ng observation no, sa industry natin. Kasi taon-taon nag-iiba-iba kasi yung preferences So doon alam naman natin kung ano yung mixture nung sarili nating alaga, 'di ba? So dati ang proforma, ang estilo dati banggaan ng banggaan, 'di ba? Kikigan ng kikigan. Hanggang sa panahon ngayon, yung panahon natin ngayon, hindi na uubra kasi ngayon yung mga ganong estilo. Kasi ngayon, mga kasama, ang mga alagaan natin, may kasama ng talino. May kasama na silang galing. Marunong na mag-analisa. Marunong na silang pumasok, marunong na silang umatras na umiiwan ng kanilang palo, di ba? So, tinitingnan natin kung ano yung match adaptable. And then, taon-taon, kailangan natin i-develop kasi yung linyada. Hindi naman tayo mag-i-stop na dito lang. Kaya nga, may proforma tayo Halimbawa, ngayon taon talagang accurate talaga yung mga ganito. So, ibigay natin yung best natin, i-analyze natin, bantayan natin yung sarili nating strain. Kapag medyo tumatabang ang isang bagay, nire-refresh lang po yan. So, yan po yung first general topic natin ngayon. So, ngayon, tatanungin na naman, sir, ano yung next topic natin after this na how to produce quality eggs? So, na bye-bye na natin yung proper selection of materials, yung proforma ko. And then, tawag dito, egg handling, kung paano. And then, syempre, incubation. So, after nyan, doon naman tayo sa tinatawag na healthcare of other young ones, no? From day 0
up to 6 months old. So, diyan, ang discussion na magiging aabangan nyo sa ating part 2, mga kasama, is proper raising ng ating mga young ones, and then the vaccination schedules, and then, syempre, nutritional tawag dito, management nila, and then, syempre, healthcare. Babaybayin natin yung mga possible na mga illness na pwedeng tumama and mga possible cure at kung ano yung paghahandaan natin sa mga bagay-bagay na yan. And then, on part 3, syempre nandyan na papasok yung ating pagbibinatilyo ng mga, ano nga to ito yung tawag na rito, ang pagbabata, paghahanda, at pinaling paghahanda. No? So, susunod naman natin dyan is syempre, is yung nandyan nakapaloob naman yung mga training nun. Hinati ko lang sa 5 segmento to. And then, syempre, yung pang-apat natin, the part 4 natin, na aabangan nyo, ito, talagang never ending to. Marami talagang nag-aabang na ito. My way of pointing on the day of the exam. No? And then, syempre, ang the last part is panibagong usapan na naman natin to pagsasama-sama on gap tutorial and my way how I manage my player sa ibabaw na ng entablado. Ano yung mga kinukonsiders ko, paano ko sila i-handling, at paano ko sila pakawalan at bitawan. Ano yung mga tawag ito, proforma ko. At syempre ituturo na rin natin yung konting gulang, no? Kasi sa totoo lang may konting kagulangan yan. Ako yung may nakapanood ng live sa akin nakaraan, no? Nung bumitaw tayo ng ating blues. Syempre, off color tayo. Yung nakita nila na bigla kong piniki, no? Kasi inaantay ibaba yung alaga ko, ayaw pakawalan sa kanya. Hindi, ang ginawa ko, dinire-diretso ko na akala siguro ibababa. Nung bigla niya binitawan, sabay tayo ako, sabay angat, sabay layo. Saka ko ngayon nilayo yung aking alaga. Bakit ba nilalayo? Off color ako, mga kasama eh. Papupwestuhin ko yung alaga ko, hayaan ko silang malayo. Kasi, magdadalawang isip pumasok yan. Pag off color sabi ko nga sa inyo, 50% chances yan, alanganin yan pumasok. Alanganin yan paluin ng inyong alaga. Kasi mag-aalangan dahil nga off colors. Yan ang bentahe. At inaantay ko rin, may pagkakataon, yung paggiri o alanganing lapit. Kapag umalanganing lapit siya, ay sigurado, mabibinggo natin ng 1 binggo yun. Kaya ganun, medyo may mga ituturo tayo mga way of technique o konting kagulangan. Kung gusto nyo po yung matutunan niya, nasa part 5 po yan. Kaya mga kasama, hindi man tayo makapagdire-diretso ng live natin sa online seminar na yan. Kasi medyo busy tayo right now. Nakita nyo, nandito tayo sa office. Gumagawa tayo ng report, no? So, pero sinisigurado ko sa inyo mga kasama, itong refreshment topic natin na to, na mula itlog hanggang entablado, ay siguro naman mare-refresh na yung buong kaalaman nyo. Sa other technical matter naman, kung may mga katanungan kayo, always, after the discussion natin, pagbibigyan ko kayo ng actual answer and question portion. And then remember mga kasama, I'm always sinasabi ko nga sa inyo, sa atin dito sa pagsasama-sama nagla-live tayo, huwag kalilimutan po ang respeto sa bawat isa, kasi talagang hindi naman natin mapiplease ang everyone, no? But meron ho talaga kasi na tawag dito, medyo matabilan dila, no? Ngayon, ang ginagawa ko para hindi na lang humapahiya, kasi alam ko naman, merong talaga tayong mga diehard followers na kapag nakita yun, uulanin, nire-remove ko na lang po sa comment sections. Pero, marami po kasing madalas na napakaanghang magsalita, no? Pero, sabi ko nga, hayaan na natin sila. Baka sakali kung maanghang sila magsalita, baka mas mataas na yung inabot nila sa atin. Pero sabi ko nga, hanggat alam natin kung ano proforma natin, ano yung considerations natin, masaya ako maglilingkod sa inyo mga kasama.
So, right now mga kasama, the part 1 of our online seminar, dito free online seminar sa JRB Mr. Natural page is ended. So, yung topic natin na how to produce quality eggs and then egg handling and incubation is now officially closed. Kaya hanggang sa susunod mga kasama, lagi kayong standby dito sa page natin dahil marami pang kaalaman na tayong ibabahagi. Kaya nga, inuulit ko lagi, ito po si Mr. Natural. Handang maglingkod, anumang oras.